Gabayan mo po kami, Ama, matuto kami. Maunawaan namin ang anumang lalim ng salita mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maintindihan mo namin ito. Puso namin, Panginoon, ay ihanda ninyo sa pagtanggap ng iyong salita. Ang isip at pandinig namin ay ihanda ninyo sa pakikinig. Salamat po. Ito po ay sa gabay ng banal na Espiritu. Pinatas ito sa ngalan ni Jesus. Amen. So, Marcos 4. Babasahin ko lang po. Ito po ay talinaga. Ang talinaga po ay parang ano po yan eh. Nakakita na kayo nagtitinda ng ng pakwan. Tapos hinahati yung maliit na bagay para malaman kung mabula, ipatitikim yan, di ba? Okay. So, kung anong lasa nun, yun ang lasa ng buong pakwan. Tama? So, ang talinaga ay parang ganon. Ipapaalam sa atin yung maliit na bagay, pero ang kahulugan nun ay pangkalahatan. Kabuuan yun. Okay, pakinggan lang natin ha. Kung may Bible kayo, pwede kayo sumabay, kahit mata lang ang magbabasa. Pero yung iba, pwede makinig. Marcos chapter 4. Andito po. Page 49. Ang subtitle, beginning verse 1. Chapter 4, verse 1. Kasi mahaba ito dahil ano ito eh. Una, talinaga mo na ito eh. Ito yung pagtatanim ng binhi. Natanim na siya ito na ba ito sa inyo? Parang di pa, no? Di pa. Okay, sige. Okay, basahin ko na po. Chapter 4, Marcos, verse 1. Huling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangka nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan. Ano yung dalampasigan? Baybayin ang dagat. Tabi. Oo. Si Jesus ay sumakay sa bangka para maano siya, doon siya sa may bandang tubig, nasa bangka lang siya, para yung boses niya ay madinig. Pansin niyo ba sa baybayin ang tubig, ang hangin ay papunta sa baybayin? Papansin niyo ba yun? Yung alon papunta sa baybayin. Kaya si Jesus na sa tubig para yung kasi wala namang speaker na, wala namang ganito nun eh. Kaya yung salita niya ay dadalhin ng hangin para marinig sa maraming mga tao. Nakuha niyo? So parang dadalhin ng hangin kasi nga mahangin. Mahangin talaga sa tabing dagat. Sabi rito ni Jesus, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinaga. Ganito ang sinabi niya. Makinig po ha. Sabi niya, makinig kayo, mag-isang magsasaka lumabas upang magkasik ng binhi. Ano yung binhi? Buto. No, tinatanim. 4 yung binhi na ipapaliwanag ni Jesus dito. Lumabas daw yung magsasaka upang magtanim ng binhi. Sa kanyang paghasik ay may mga binhi na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Okay. Nung nagtatanim siya, kasi ang tawag po sa mga pagtatanim noon, alam niyo po ba yung pagtatanim noon, yung parang pahagis? Ang tawag na broadcaster. Broadcaster, planting, inihahagis. Sino dito yung nagtatanim sa probinsya? Okay. Dati, itong lupa na ito ay taniman ito. San Mateo kilalang rice field noon. O, yan, ako po. Siguro, mga lolo ninyo, mga magsasaka. Totoo po yun. Kaya lang, matubig dito. Kaya pagtatanim nun, matubig pa ganon. Patusok, palay, diba? Binhi. Pero sa ibang tuyo, pa ganon. Podcaster. Okay, nakuha nyo? So sa Israel, gano'n ang pagtatanim sa Israel. Basta pasabo, ito tawagin. Okay. Maliwanag na? Sige. Sabi nito, meron daw isang binhi na nalaglag sa tabing daan. Dumating yung ibon at tinuka ang mga iyon. Alam niyo po yung mga binhi, inaabangan ng mga ibon niya. Mamaya may ibig sabihin ng ibon. Verse 5, may mga binhi naman nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon.
Ngunit nang tumindig ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga bibig ng ubo. Palibasay, hindi ito masyado nagtugat. May binhi naman nalaglag sa may kamuhang patinig. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga ang mga binhi. Verse 8, at may mga binhi naman nalaglag sa matabang lupa, ang mga ito ay tumubo, lumago at amunga ng marami. May tigka-30, tiga-ani, matig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Okay. So, apat na binhi na mayroon kanya-kanyang lugar na nilagpakan. Una, tabing daan, ginawa ng ibon, tinuka po yun. Pangalawa, sa may batuhan. Alam niyo po sa Israel po, ito po ay nasa Galilea, no? Nasa Galilea po siya. Parte ng Israel ito, nasa northern part ito ng Israel. Kumbaga sa ating panahon, sa ating bansa, parang ito po ay nasa parteng norte. Parteng Pangasinan. Yung, dito sa Galilea, marami pong taniman ng lupa. Pero sa Jerusalem, sa Judea, maraming bato. Pero marami ding mabato dito, kaya pag nagtatanim sila, minsan tumatama yung binhi sa batuhan. Okay? Okay po? So, dalawa na po yun. At yung pangatlo naman, may binhi na manalaglag sa may damuhang matinig. Damuhang matinig na laglag yung binhi. So, lumago raw ito ang damo, sinakal nito ang binhi. Tumubo sila sa bahay, pero dahil yung tinig ay sumasakal, tumutusok sa binhi. At mga pat, may binhi naman nalaglag sa matabang lupa. Okay, may binhi nalaglag sa matabang lupa, namunga ng tig-30, tig-6 na po at tig-100. Mga kapatid, ang example na ito, pinakamalapit na binhi na ito ay binhi ng trigo. Alam yung trigo? Alam yung trigo? Yung binhi ng trigo? Sino kumakain ng tinapay? Ayun. Ang pinanggalingan niya, trigo, wheat, kung tawagin wheat bread. Kaya lang sa atin, mayroong papalsa kaya maputi. Sinakatikin na ng wheat bread. Yung wheat bread, medyo brown. Sinakatikin na. Marami available yun, yung wheat bread. Nutribang. Ayun, wheat bread niya. Okay. So sa madaling salita, ang example na ito ay trigo na nabubuka. Isang trigo lang, isang pingilan ng trigo. Kapag tumubo yan, ang daming bunga niyan. May tig-30 po, may tig-6 na po, at may tig-100. Ang trigo po, mga kapatid, ulitin ko ha, ang trigo po ay mataas na antas ng damo. Damo lang din po ang trigo. Ito po ay kanin, di po ba? Saan galing yan? Bigas. So, ang katumbas niya ay trigo lang din. Ang palay ay mataas na uri ng damo. Damo lang din po yan. Mataas na uri lang yan, kaya lang nakakain po natin yan. Ganon din yung trigo. Alam niyo po ba na ang mga damo ay napakaraming species? Nasa 3,000 species ang damo. May damo na katulad ng palay, kinakain yan. May damo na katulad ng wheat, yun yung harina. Kinakain din natin yung harina. Ay, ibig sabihin, yung tinapay na pinoproduce ng harina. Nakuha niyo po? So, sa Israel, tinapay ang kinakain nila. Siyempre, sa tinatawag natin dito sa East Asia, sa Indonesia, sa Pilipinas, sa Thailand, ang kinakain natin bigas. Siyempre, iluluto muna yun, di ba? So, kanin po tayo. Okay, maliwanag po. Ngayon, verse 10. Verse 10, papaliwanag po yung talinhaga. Nang nag-isa na si Jesus, makinig po, makinig. Makinig po tayo, ha? Sayang po yung magandang balita. Makinig po tayo. Verse 10, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa Kanya. Kasama ang 12 alagad. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi ni Jesus, ipinagkaloob sa inyo ang karapatan, kaunawaan, ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas,
lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Okay, ang talinghaga raw mga kapatid ay sinishare ni Jesus sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Pero yung mga apostol na naniniwala kay Jesus, direkta siya nagtuturo, hindi talinghaga. Ngayon, taliniwanag niya po ito, verse 13. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo naunawaan ang talinghaga ito? Nasa verse 13 na tayo. Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Sabi ni Jesus, kung hindi nyo naunawaan ito, paano nyo pa maunawaan ang iba? Verse 14, ang kahulugan ng talinghaga, ang binhig iniasik, o ang binhig iniasik ay ang salita ng Diyos. Okay, maliwanag po. Ang binhig iniasik ay yung salita raw ng Diyos. Amen? Amen. Okay. At ang mga binhig naman nalaglag sa daan ay ang mga tao nakikinig sa salita ng Diyos. Ang daan po, yung tinatawag na yung lupa, yung daan, yung bato, matinig, yun daw po yung tao. So sa madaling salita, ang katumbas ng talinghaga, yung binhig itinanim, halimbawa, binhi yun, lumagpak sa lupa, ang lupa daw, siya daw po yung tao. Nakuha niyo po? Siya yung katumbas. Kaya yun ang tinatawag na yun ang tinatawag na parables. Nagko-compare si Jesus ng isang bagay para madali maunawaan. Okay. So, ang salita ng Panginoon yung binhi. At yung lugar na pinaglagpakan ng binhi, yun yung tao. Nakuha niyo po? Mga ulbayan, nakuha niyo po? Okay. Nasa na tayo? Verse 15. At ang mga bininalaglag sa daan ay ang mga tao nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila, yung mga nasa daan, na binigyan ng binhi, pagkarinig daw nila, dumating si Satanas at inalis ang salita inyasik sa kanila. Ipinaliliwanag ni Jesus yung unang binhi. Napansin niyo ba saan nalaglag yung unang binhi? Yung nakikinig. Saan nalaglag yung unang binhi? Sa lupa ba? Hindi ba? Sa bingit? Hindi? Saan? Verse, nasa verse 4. Yung unang binhi sa nalaglag. Sa nalaglag? Tabing, daan. Verse 4, di ba? Balikan natin verse 4. Sa kanyang pag-aasik ay ang mga binhi nalaglag sa daan. Yun yung unang binhi. Ano nangyari? Balikan lang natin. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Okay, anong paliwanag dito? Ang paliwanag po dito ni Jesus, makinig po verse 15. At ang mga binhi naman nalaglag sa daan ay ang mga tao nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y sumarating si Satanas at inaalis ang salitang iniasik sa kanila. Doon sa verse 4, sino yung nagnakaw? Sino yung kumuha ng binhi? Ibon. Sino sumunod na? Ibon. So ang ibon ay lumalarawan kay Satanas. Amen? Amen. Kaya ako sinasabi, actually ako, ginagawa ko po, nagsishare ako ng gospel para ako nagtatanim sa inyo. Amen ba ron? Amen. Para ako po ay parang magsasaka na nagtatanim ako ng binhi, yung salita ng Diyos. Amen. Ngayon, yung binhi na yan, kung ang puso ninyo ay parang puso na nasa tabi ng daan, pwedeng nakawin na ni Satanas. Amen? Amen. Ayaw ni Satanas na meron kayong makilalang Panginoon. Ayaw ni Satanas na kayo ay naniniwala sa salita ng Diyos. Ayaw na yun. Anong gusto ni Satanas? Maling ginagawa. Yung maling ginagawa, balik kayo ng balik-balik ito. Yan ang gusto ni Satanas. Yung pagbalik niya, pagbalik dito, gusto ba ng Diyos yan? Kayo nagsabi niya.
Kaya nga, huwag ninyong hayaan na ang salita ng Diyos na ibinabahagi dito ng mga pastor ay nakawin sa Satanas. Amen? Amen. Kundi palaguin ninyo yan. Paglabas ninyo, pakikinabangan ninyo yan. Paglabas ninyo, masasabi ninyo ay parang narinig ko ito na mag-iingat ako sa mga tao ito. So, tutulungan ka ng salita ng Panginoon, mag-iingat ka nga. At hindi kayo papahamak ng salita ng Panginoon. Amen? Nakakatulong po ito sa inyo. Ang Diyos po mismo ang nangako, hindi po ako. Kaya nga, yung ibon ay kumakatawan kay Satanas. Kinakain niya yung salita na itinatanim sa inyo ng magsasaka. Kaya huwag ninyong hayaang mawala sa inyo yan. Sa totoo lang, matagal na ako natuturo dito. Bumalik lang ako nung panahon ni Duterte, siguro 2017. So magsasampung taon na, 2026 na yun. Pero since 1996, 1997, nagtuturo na ako dito. Baka hindi pa kayo pinanganganak. Amen? Baka hindi pa kayo pinanganganak iba. Napakaluma pa ng munisipyo. Wala pang BGMP. At kami, pumapasok kami sa loob. Wala pang nakakulong na babae. Noong panahon noon. At yung salitang siya buhay, hindi namin nadidinig yun noon. Siguro meron na, kaya lang hindi palaganap. 1997. Ngayon, sa madaling salita, may mga tao na babago. Amen? Binabago ang salita. Pero may mga tao, paulit-ulit na lang. Ninanakawan, ni Satanas, yung salita ng Diyos na nakatanim na sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, huwag ninyo hayaan na makalimutan ninyo yung nadidinig ninyo dito. Amen? Kaya nga may Bible tayo eh. Lahat pa ng Bible nagagamit ninyo. May Bible mo bang naka-reserve dyan? Sino ba mayor? Ikaw ba mayor niya? May Bible pa ba dyan? Mga ilan pa ba? Binabasa niyo ba? So, kung sino yung wala rito, sige, ano tayo maganda? Magkaroon tayo na tupusin ulit. Pero, Lord, will makapagbigay kami sa inyo na. Pero kailangan namin ng ng pagmamalasakit din na kailangan basahin ninyo. Huwag niyo ipabayaan. Salita yun ng Panginoon. Amen? Okay, maliliwanag naman yung dalawang binhi. Verse 16. Dito na po tayo, verse 16. Yung dalawang binhi. Ang katulad ng mga binhi na laglag sa batuhan, ito naman yung dalawa, ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinanggap ito ng may galak. So, may masaya siyang tinanggap ang salita. Subalit, hindi ito tumitimo sa kanila kaya hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito na, okay. So ikalawa, yung binhi, yung salita ng Diyos, dumating po sa batuhan, medyo nagalak po sila. Kayo po ba nagagalak kapag merong nagtuturo dito? Baka naman sinasabi ninyo, ito na naman si Pastor. Matutulog ako, nabala na po ni Pastor. Baka gano'n naman. Huwag ninyong katamaran, makinig na salita ng Panginoon. Amen? Ito'y salita ng Diyos. Hindi ko po ito salita, ha? Binabasa ko lang po ito, ha? Wala po akong rito, tagapagsalita ng mga Lord. Okay, so sabi rito, yung pangalawa raw ay nalaglag ang binhi sa batuhan. Ang katumbas lang nun ay yung taong nagalak. Nagalak siya, masaya siya tinanggap. Kaya lang, dumating kapighatian. Dumating yung mga problema, yung pag-uusig. Kaya, yung salita ng Panginoon ay hindi lumago. Sumuko na kaagad. Okay, pangatlo, binhi, verse 18. Ito naman ang katulad ng mga binhi na laglag sa may tinikan, at tinik ng halaman. Sila ang mga tao nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, yung iba nasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng pawang sa kanilang puso, kaya hindi ito nakakapamunga. Mga kapatid, yung pangatlong binhi, medyo lumago na. Yung pangatlong binhi, medyo lumago na. Kaya lang,
Siguro, ang tumanggap ng salita ng Panginoon ay baka may business, o kaya trabaho ng trabaho, kahit linggo na nagtatrabaho pa. No, brother. Naging abala sa pagkakitaan. Ako niyo po, yung iba, naging abala sa pagkakitaan hanggang sa nahumali na siya sa mga bagay na sa ibang talata, nahumali na sa mga nightlife, sugal, bisyo, dahil may pere. Nabaliwala na yung salita ng Diyos. Yun yung pangatlong binhi. Pang-apat na binhi, ito na po. Ngunit dahil sa verse 20, ito naman ang katulad ng mga binhig na laglag sa matabang lupa. Sila ang mga tao na nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos at namumunga ng masagana, may nagtatatlongpu at may nagka-60 at may nagkikisang daan. Yun yung ikaapat na binhi na laglag sa matabang lupa. Ang matabang lupa, kayo rin yun. Puso niyo rin yun, mga kapatid. Alam niyo po ba na meron pong mga, ewan ko lang kung may kwento ko na to, meron pong isang, ang trabaho na talaga hold upper. Nag-isip ko na to kaya lang baka hindi ko pa nadidinig kasi mga bagong pasok iba. Meron pong nang hold up na pare, pinatay yung pare sa Quiapo. Ngayon, nakilala po ito ng tao na nakulong din dito noong 1998. Siya nagkwento sa akin. Yung tao ito na nakulong noong 1998 dito, ang kaso niya murder. Ngayon, nakalaya na siya dahil sa Muntinlupa. Nakalaya na po siya. Naging po siya doon sa Muntinlupa. Nakilala niya yung pare na, nakilala niya yung holdupper ng pare na pumatay. Ngayon, dahil ang salita ng Panginoon, pumapasok sa itong tao ito, sa isang taong holdupper dati, pumapasok ang salita ng Panginoon, lumalago itong tao ito. Ngayon, yung tao nakapatay ng pare, dahil siya holdupper dati, naging pastor na at nakalaya na. Amen? Amen! Namumunga na po siya sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po imposible na mabago kayo ng Panginoon. Maliban lang kung ayaw din niyo magbago. Ayaw niyo ba magbago? Hindi po, bago. Gusto niyo po paglabas ninyo, kailangan mabago buhay ninyo? Alam ko po yun, gusto niya yan. Kaya lang, lalayo naman kayo sa mga tukso. Amen. Kasi kung kayo lalapit pa rin sa mga tukso, babalik at babalik lang kayo dito. Ang dami na bumabalik. Ilang beses na nga eh. So huwag ninyo hayaan na maubos ang pasensya ng Diyos. Huwag niyo hayaan na kamatayanan ninyo, lagi labas-masok kayo dito. Mga kapatid, tanda po natin, may pag-asa po tayo sa Diyos. Kaya lang kung ang pag-asa na yun ay lagi natin inaabuso, ang pag-asa na yun ay lagi natin pinagsasamantalahan ang biyaya ng Diyos. Siyempre, ang Diyos mayaman sa biyaya. Kaya lang ang katawan natin, tumatanda tayo, humihina tayo, nagkakasakit tayo. Hindi na tayo nakakabawi. Amen? Hanggang sa mamatay na lang tayo na walang nangyari sa buhay natin. Sayang yung panahon. Paano kung may mga anak kayo? May mga pamilya kayo, umaasa sa inyo. Nagtanim lang kayo na galit nila. Amen ba yun? Nagtanim kayo na sama ng loob nila para sa inyo. Gusto nyo ba yun? Mga nanay, di ba dapat nandun kayo sa mga anak ninyo? Lalo na kung mga bata. May mga bata pa ba kayo anak? O dapat kayo nag-aalaga eh. Mga tatay, di ba dapat nagtatrabaho kayo para sa pamilya ninyo? Kung nandito kayo. Anyway, may pag-asa. Hindi ba tatatapos ang pag-asa na binibigay ng Panginoon? Amen ba ron? Tandaan niyo lang mga kapatid, habang nandito kayo, huwag niyo baliwalain ang salita ng Panginoon. Tanggapin niyo ng tanggapin. Pag may Bible kayo, basahin niyo ng basahin. Tutulungan kayo magbago ng salita ng Panginoon. Walang pwede magbago sa inyo. Una, ang Diyos lamang at kayo. Ikaw at ang Panginoon lamang ang magtutulungan para magbago kayo. Amen? Nasa sa inyo decision niya. At kaya kayong suportahan ng Panginoon. Kahit na kayo suportahan ng Panginoon, kung kayo naman ay matigas ang puso, kung kayo naman ay ayaw magpasupil, at ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos,
ang tingin ko lang ay mahihirapan ang Diyos mabago kayo. Kung kayo mismo ay ayaw magbago. Pero kung kayo mismo ay may gustong mangyari, ang desire ng puso ninyo ay gusto nyo magbago, tutulungan kayo ng Panginoon. Amen ba ron? Naniniwala pa ba kayo? Kasi po ang Panginoon ay tapat. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng biyaya. Sa mga nakikinig, tumutupad sa kanyang mga salita. So hanggang doon lamang po ako mga kapatid, sana wag masaya ang salita ng Panginoon. Yung binhi na itinatanim ng Diyos, ang salita niya, huwag masayang sa inyong mga puso. Huwag niyong hayaan na nakawin ng Satanas. Huwag niyong hayaan na yan ay mapahamak, mawala, at pwede kayo mapahamak kapag wala kayong salita ng Panginoon. Amen? Ito po'y para sa inyo, para sa atin. Bumaba si Jesus para sa mga makasalanan, hindi para sa mga patutuwid. Kaya tanggapin natin ang kabutihan ng kanyang salita. Amen. Sige po, mananalangin po ako. Meron prayer request? Meron bang may sakit? Mayor, may sakit ba? May mga ano mo? Wala na po. Wala. Ikaw ba yung congressman? May mayor eh. Congressman. Kapitan. Assistant. So magkaisa kayo ha, baka naman pakabalita ka na kakasama ka na loob, ha? Mahalang kayo bilang magkakapatid. Ha? Kaya pagkakakapuhan na, amen? Sige, manalangin ako, pigit natin mata natin. Mga kababaihan, pigit natin mata natin. Amin Diyos, salamat po sa kabuuan ng aming pag-aaral. Nawa ang salita ko na kanilang nadinig ay maging binhi na lumagpak sa puso nila. Dalahin ko po, Ama, na maging mabuting lupa, mabuting puso, ang kanilang mga sarili. Nang salita ko ay magkaroon ng bunga, na mamunga po ito ng marami, Panginoon. Bunga ng kabutihan, katuwiran, kabanalan, bunga ng pagpapatawad, bunga ng pagmamahal sa kapwa, bunga ng pagpapasensya, bunga ng patulungin, bunga ng mapagbigay, bunga ng mapagmalasakit sa kapwa. Panginoon, dalahin ko po, Ama, na sila po ay habang narito ay malagpasan ang pagsubok na ito at hanggang sa sila ay makalaya, nawang salitang nadidinig na rito na ibinabahagi ng mga ngaral ay madala po nila dito sa loob hanggang sa paglabas. Ay sa buhay mo nila ang salita ng Panginoon. At sila ay maging mabuting mamamayan, mabuting kapwa-tao sa loob ng lugar na ito na sila po ay nagdadamayan at nagmamahalan bilang magkakapatid. Dalahin ko ang proteksyon ninyo, Ama, sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga kalusugang pisikal, na iliyo mo sila sa mga uri po ng mga sakit. Kami po nagpapasalamat na kayo po ay laging nasa kanila. At sila ay manabig laging sa iyong salita. Maraming salamat. Itinataas ko po ang lahat. In Jesus' name we pray. God bless you all. Maraming salamat. So,